Uy, ayan. Que bien, no? Oh, yan oh, ang ganda ng presko ang hangin. Sí, a las 6 del teatro. Creo que sí, sí, a las 6. Es que justo me va a dar el antibiótico. So yun mga kakalkal, nakapag-enjoy, nakasagap ng sariwang hangin si Bryce. At yun. Dito tayo ngayon sa hospital ulit. And susunduin na natin si Bryce kasi uuwi na siya. Yeah. Okay na po yung mga inflammation niya, yung mga sugat, yung mga gumarabe. Es que tengo miedo cuando vuelva, es que frío. And may follow-up check-up siya sa Webes para sa titignan ulit siya ng dermatologist niya. And yun, salamat sa pag-pray, mga kalkal, mga katandem. And yun nga, nalabas na ang aming anak na si Bryce. Happy siya. Sa mga shoutout sa inyong lahat, sa mga nag-pray, nag-comment, nag-alala, and sa mga nag-message sa amin. Maraming salamat. Tapos yung sa kamay niya, okay na. Okay na. Oo. Talagang namagalang dahil doon na doon sa mali na naturok. Pero okay na, no big deal naman yon, kaya naman. Part of the yun nga, yung sa mga antibiotics. Wag na tayong magalit sa kanila dahil nga dito kasi mga kalkal, ayun, hindi na ako magbibideo kasi ang ko na, ang dud ko na. Maligo ko mamaya sa bahay. Hindi pa ako naliligo. Hindi na ako naligo kasi nga pauwi naman na si Bryce. So, yun mga kalkal, dito talaga, lalo dito sa Madrid. Hindi ko alam kung sa ibang bansa ay, so magpakita na nga ako. Sa ibang bansa ay ganito din yung sistema ng dito, mga healthcare. Pero dito sa Madrid kasi ganun. Mga mga kasama ng mga doktor o mga nurse dito na yung mga senior, marami talagang mga bata at hindi o fresh graduate, parang mga ganon, kaka-graduate lang o nagpa-practice sila, kumbaga sila yung nandito na. Hindi ibig sabihin na yun nga na hindi sila magaling o lahat yan kasi bago ka graduate, bago ka bigyan ng diploma, kailangan pagdaanan yung ganito na yung mag-practice sila, yung magpa-practicum sila, di ba? So naintindihan naman namin. Wag na nating gawing issue yan. Yun nga sabihin na magreklamo daw tayo kasi negligence yung nangyari. Tapos pinagpraktisan si Bryce. Nandun na pero nag-iingat naman sila. Ginagawa naman nila yung lahat ng makakaya nila. Nag-sorry naman sila. Parang kumbaga nagpasensya sila. Pero yun nga, importante daw yun nga, maagapan na, gumaling na si Bryce. Diba? Walang mangyayari kapag ganun na dito. Kung reklamo tayo ng reklamo sa buhay, kailangan lang tayo maging positive always dahil mas lalo mabigat yung buhay kung laging reklamo ang lagi nating iniisip. At yun, magdasal lagi, yun nga, importante yun, huwag mawalan ng pag-asa kasi lahat naman ng problema, lahat ng bibigyan ng pagsubok sa'yo,
in the end, may ano yan, may solution naman. May ano yan. Consulate to... Oo, sige, lagay mo na kapaldong. At ayun, lilisan na namin yung hospital at balik na uli sa bahay. Kaya... yan, happy kami. Tapos siguro, mamaya, didiretso kami dahil excited si Bryce. Mamayang hapon pwede namin dalhin si Bryce sa school at makaka-join siya sa tombola. Tombola. Yay, gusto rin kasi ni Bryce, excited sa kakaya naman na niya. So, dalhin namin doon para makita niya yung mga classmates niya kasi sa susunod na araw walang pasok kasi nga holiday. So, yun. Thank you sa lahat. Pasalamat na kami ni Brian. Thank you so much. Thank you. So yan, mamaya kita-kita tayo dun sa school ni Bryce at ipapasilip namin kung ano yung tombola na sinasabi namin. Dadaan lang daw si Bryce dito sa kapilya at magpapasalamat kay Niño Jesus Santissimo Cristo de la Fe y la Salud y María Santísima de la Paz. Magtataksi na kami para hindi mahirapan si Bryce. Ayan siya. Ay! May tao, anak. Lo siento. Okay, let's go. May tayo. Venga. Sí. Kasi binuksan ni Bryce, may tao pala doon sa kabila. Hola. So yun, welcome home dito sa ating bahay. Andito na kami. Kapaglinis na rin si Brian. Hello. So, kapaglinis na rin siya sa kwarto namin. Kapag-map na, kapag-disinfect na. Ako naman nilis ko ang banyo pagdating, naligo. Tapos dito sa kusina. Ito, kusina namin laging malinis. Ito laging ganito, walang kalat, walang diyan, tatambak ng mga hugasin, kasi dito kasi may kasama kami dito sa bahay, di ba Lakay? Na, yun nga, kailangan tayo, hindi tayo pwedeng kalat-kalat, kasi syempre may kasama tayo nakakahiya. Kailangan maintain yung kalinisan, maintain yung organisado ba, dito sa bahay, mga gamit, mga ganun, hindi pwede yung kalat-kalat. Tapos lalo sa kondisyon ni Bryce, kailangan yun, araw-araw maglinis, araw-araw ka naglilinis. Kasi kahit hindi na ipapakita sa vlog, hindi naman pwedeng lagi nang papakita sa vlog yung paglilinis na lang, di ba Lakay? Oo. Ayun, tapos laging yan, map sa swelo. Busog, kumain si Bryce ng binabad na tapa. Tapa ni Papa. Oo. Tapos, yun nga po, diba? Laging ng alikabok, linis-linis. So, andito na si Bryce. Welcome home, Bryce. Kumakain ng mais. So, yun. Dapat idadalhin nga namin pala sa school si Bryce kasi ngayon ang nila, yung tombola. Kaso nga lang hindi pala tuloy ang tombola. Oo. Hindi tuloy yung tombola. Kaya, siguro bukas na lang siya papasok. Ay, may nag-comment ka pala Lakay na baka daw may mga molds yung mga mga dingding, mga sa loob ng mga ito. Oo.
Ang pagkakaalam ko ito, mga ano kakalkal, kasi dahil ito lumang-luma ito. Ang nasa loob nito ay yung ano alam nyo yung mga semento pa na dati na noon, parang tisa. Ganun yun. Tapos hindi sila naglalagay ng, alam nyo yung makabago na pag-construction, lakay. Yung parang naglalagay sila ng parang bulak o parang foam. Di ba parang may ganon sa loob? Tapos yun nga pwedeng magka-molds, babahayan ng kung anong bakterya. Ito kasi luma itong bahay at ano. Tapos laging ini-inspection ito, every year ito ini-inspection. Karatapos lang nag-inspection nung nakaraang buwan. Kaya yun. Kaya itong bahay na ito ay kahit old, kahit centennial na antigua na ano to, maganda at walang hindi siya amoy parang sa bahay. Kapag ganun na sa yung lakay, yung tawag doon? Humid, oo, hindi. Tapos yun, ang maganda dito ang sirkulasyon ng hangin dahil meron kaming bintana dyan, tapos labas dito. Tapos, dun sa dulo, yun nga, may CR tayo doon. Tapos dito, yung kwarto ni na mama at papa, nakabukas ito sa kanilang terrace. Kaya maganda ang sirkulasyon ng hangin. Ito yung mga gamot niya, mga kakalkal. O, duman na kami sa farmasya bago umakyat dito sa bahay. Kinuha na namin lahat yung mga niresetang gamot. Ito. Kapag walang mga reseta to, sobrang mahal ang mga ito. Mga gamutan ni Bryce. Pero dahil nga po, yun, may contribution tayo sa gobyerno. Medyo may kamahalan ang contribution ng namin dahil nasa 500 euros ang contribution namin sa sa SSS dito para sa healthcare. Kaya sulit-sulit namin dahil kapag ganun naman na kailangan namin ng mga gamot, ma-hospital kami, tapos kailangan ng mga medication, mga ganun. Wala kaming inilalabas na 5 duling, lalo na kapag may konti. Siguro siya, halos 2%, halos wala pa. Halimbawa kung 5 euros yung gamot, babayaran mo lang siya nasa 30 cents. Wala pang halos wala pang 1 euro. Konti. Kaya maganda yung dito. Ang ng healthcare. Kaya yun. Tapos yung nagtatanong kayo, siguro tataka kayo, paano kami may cover yung aming medication, healthcare namin kung wala kaming work ni Brian. Ang kasi dyan mga kalkal, kami, kahit wala kang trabaho ngayon o basta meron kayong residence, tawag nito yung card, yung ganun para uupo ako. Asan na yung aking para may ipakita ko, yung health card tawag doon. Ayun, tigisan namin ito ni na Brian. Ganito so ganito yung itsura ng ng mga health namin sa mga card namin. Ganito, tigisa kami niyan. Tapos kahit expired na ito, tinatanggap pa rin, basta papasok lang yung ng mga number ng aming seguridad tawag dito, yung card number ipapasok, alam na nila. Tapos yun, sobra-sobra na yung contribution ko sa dito mga kalkal, sa gobyerno dito. Ang minimum lang is nasa 15 years ata ang minimum na sa contribution sa dito ng healthcare. Lakay? 15 years. Tapos, ako, sobra-sobra na. Kaya, hindi ko alam kung paano yung doon. Kung kailangan ko pa bang mag-contribution o pero ako, cover na ako Kahit hindi na ako magbayad o mag-work, pero minsan, hindi ko alam. Basta na lang. Hindi ko rin kasi alam masyado sa mga ganyan. Basta ang alam ko, covered na ako. At, yun. Tapos si Brian kulang pa ata.
3 years. Kulang ako sa pagmamahal. Kulang sa aruga. Sobra-sobra na nga ako. Ano pa nga hanapin mo? Kulang ako sa pagmamahal. Anong pagmamahal? Kanino? Kay Ivan Alawe? Iba na lang. Ivan Alawe, bikini men. Kailangan daw ng pagmamahal. Wala na eh. May pinagpalit niya ako kay Tangkol eh. Tanggol? Nasa ano siya ngayon? Nasa probinsyano nga pala siya. Batang Quiapo. Ay, Batang Quiapo. Bubbles yung pangalan niya doon. Nakakatuwa. So yun mga kalkal. Alam nyo yung yung ngayon na pagtanto namin ni Brian, na pagtanto ko, alam nyo kung bakit, alam na namin kung ano yung purpose ni God sa amin. At ano yung plano ni God para sa amin. Kasi, isipin nyo mga kalkal, nung pandemic, problema kami ni Brian, paano na yung trabaho namin, paano na yung mga bills na babayaran, mga ganon, paano na yung mga pangarap sa buhay. Di ba? Yung gusto mong mag-ipon para sa kinabukasan, mga ganon. Pero suddenly mga kalkal, dumating itong pamamasura namin ni Brian, yung dumpster diving namin. Ito hindi namin inaasahan na dumating sa amin ni Brian. Dumating din to eh. Dahil sample pag dito ka kaya para Okay lang naman ako. Si Bryce, di ba? Yung kwento mo isang araw, yung ilang days na nasa hospital siya. Pag may work tayo, magbabantay. So yun yung gusto kong i-explain, gusto kong ipaano ngayon sa inyo. Dahil maraming concern sa atin, paano na yung buhay natin. Pareho kaming walang trabaho ni Brian ngayon. Yun ang iniisip ninyo. So, gusto kong sa inyo, ibahagi sa inyo, nung during pandemic, na natigil yung trabaho namin ni Brian pareho. Iisang kumpanya kasi yung trabaho namin, kaya natigil yon. Doon kami talaga ng problema, na stress kami. Paano na yan? Siyempre lahat na andun na yung stress, paano na yan? Ang daming paano ganito, paano na ang daming katanungan sa isip. So yun nga, hindi namin inaasahan na dumating sa amin yung basura. Kaya alam ko na ito yung purpose ni God sa amin. Ito yung ibinigay sa amin ni Lord. Dahil alam niya na yung sitwasyon ni Bryce ay napakahirap. Yung sitwasyon namin mag-asawa napakahirap. Kung paano namin ibibigay yung pag-aalaga, pag-aaruga, pagmamahal, yung buong attention kay Bryce. Kaya nung bago mag-pandemic, doon na nagsisimula kasi si Bryce masyadong nandun na yung mga allergic niya, pero doon na nagsisimula na grumabe yung kanyang allergic. Hindi pa nakakasura, grumagrabe na yung allergic niya talaga. Since birth. Oo. Alam mo dyan sa pharmacy mga kalkang matanda. Oo. Kilala si Bryce dyan. Oo. So, may gusto ko pa sabihin. Wait lang, baka nawawala ako dahil ngayon sa kwento ko. Since birth, yung kalagayan niya na ganyan. So, yun lang mga kalkal. Alam na namin ang namin, purpose mo. Yung paulit-ulit na alam na namin yung purpose namin. Dahil nga ito, binigay sa amin ni Lord yung pamamasura. Dahil may nagsabi na itigil na namin yung pamamasura. Dahil nga, baka daw, yun nga, dahil daw baka dun nagkaka-allergic si Bryce. Hindi po yun yung dahilan na yung sa pamamasura namin. Yun nga. Yung ibinigay sa amin ni Lord na pamamasura, itong trabaho na ito, inakap na namin ni Brian. Tinanggap na namin ng buong buo. Dahil nga, lalo ngayon, napagtanto namin itong nangyayari kay Bryce. Inisip namin ni Brian na paano na kaya kung ako may trabaho, si Brian may trabaho. Diba? Ang hirap ng sitwasyon, maapektuhan lahat ang trabaho ko, trabaho ni Brian, yung trabaho namin. Dahil isipin nyo, halos kapag nag-trigger, nagkasakit si Bryce, lagi kaming aligaga, kailangan kaming pumunta ng hospital, lumiban o magpaalam sa trabaho. Isipin nyo yung ganon, di ba, na mga sitwasyon.
maapektuhan ng trabaho. At pwedeng ang kahantungan nun ay baka maalis ka pa sa trabaho, magka-problema ka sa trabaho, na-stress ka pa, andun na lahat yung mga problema. So, yun nga po. Ito na yung binigay sa amin ni Lord. Yung pamamasura, ang laking tulong para sa amin ito. Ang laking tulong pamamasura namin, yung pagda-dumpster diving namin. Hindi lang para sa pamilya namin, hindi lang para sa amin ni Bryce, hindi lang dito. Marami pa kaming natutulungan dahil dyan sa pamamasura. Kaya ito siguro may nagsabi. Marami Hindi nagsabi. siguro alam na siguro mas magandang i-open mo na yan. Kaya nga. Baka alam nila is ngayon lang yung sakit niya. Matagal na po yan. Kaya, sabi nga nila, lahat ng bagay ay nasa tamang tawag nun, in God's timing, kumbaga, Proseso. ibinibigay ng ating Panginoon. Yung mga hiling mo, yung mga nasa ano mo, yung mga nasa isip mo kung paano mo magagampanan, kung paano mo gagawin yung mga bagay. So yun, nandito na naisip na namin, Brian, naisip ko na okay, siguro ito yung purpose ni God. Ibinigay sa atin yung pamamasura para magkaroon kami ng maraming time kay Bryce. Magkaroon kami may bigay namin yung buong attention kay Bryce. Okay. At the same time, makakatulong pa sa ibang tao. Nakakatulong pa kami sa ibang tao dahil dun sa ibinigay ni Lord na trabaho namin na pamamasura. 'Di ba? Kumbaga, hindi namin yun hiniling, hindi namin yun kumbaga inisip lang namin na ano yung mangyayari sa amin, kasi nga mawawalan ng trabaho. Pero tingnan nyo, biglang dumating itong trabaho namin ito. Namasura kami, tapos naisipan namin ni Brian na i-vlog, i-video. At yun, nakapasok kami sa YouTube, dito sa social media, at laking pasalamat namin at napaka-thankful namin ni Brian dahil ginusto nyo yung content namin ni Brian, yung sa pamamasura. Kaya, di ba, isipin nyo na lang, walang trabaho, pero may dumating, may binigay si Lord sa amin. Ito na yun, yung pagda-dumpster, at the same time, pag-vlog. So, ito yung trabaho namin ngayon. Ito yung trabaho na ibinigay ni Lord para sa amin, para maibigay namin yung buong attention namin kay Bryce, na hindi kami na-stress, hindi kami problema kung paano namin haharapin yung magiging yung sitwasyon ni Bryce. Hindi ko alam kung na-explain ko mabuti. Hindi ko alam kung lakay, no? Okay. At yun nga, sana maintindihan nyo na ngayon yung mga nag-iisip na dapat isa sa amin magtrabaho, ang isa sa amin o magtrabaho kami, kailangan kami magtrabaho kasi yun ang nararapat. Hindi nyo kasi maintindihan o hindi ko alam kung wala kayong yung walang idea kumbaga sa kasi yung sa pag-vlog, pag-YouTube mga kakalkal, sa tulong nyo nanonood sa amin, dyan na po kami nagkakaroon ng konting income. At yan na yung naging trabaho namin. At yun, inakap na namin yung trabahong yan. Inakap na namin. Ay, sabay, so yun. Sana na-explain ko at yun. Sabihin mo, pag may mga offer na mga part-time, pwede naman. Oo. Hindi naman kami basta pasok sa oras. Kasi inakap na namin ito na gabi talaga kasi yun yung pagda-dumpster natin at pag-vlog. Inakap na namin kasi yung pagda-dumpster, pag-vlog Dahil maraming natutulungan yung pagda-dumpster. termino ho? So, yun mga kalkal. Hindi lang ako yung nagda-dumpster. Marami na yung nagda-dumpster dahil alam nila na malaki ang tulong ng pagda-dumpster.
malaki ang tulong ng pagdadamster. Kaya wag niyong iutos sa amin na itigil na namin yung pagdadamster alang-alang kay Bryce. Pwede namin ituloy-tuloy pa rin yung pagdadamster dahil maraming paraan para maiwasan yung sinasabi nyo na baka makapag-uwi kami dito ng mga bakterya, ng dumi, na kung ano-ano. Maraming paraan yun para hindi maapektuhan yung trabaho namin ni Brian, pagdadamster at yun, pagsesave ng mga pagkain para may maano tayo, makapag-ipon, kasi sayang yung pagkain. Yun yung isang purpose natin diyan. Ma-save yung pagkain na natatapon at yun, makatulong din tayo sa ibang tao. So yun lang mga kalkal at baka next time, bukas o mamaya, hindi namin alam. Okay naman na si Bryce. Sugod na uli kami sa kalkalan. So yun, mapapanood yun na sa next na kalkalan natin. So yun lang, magpapalam na kami at ingat kayong lahat. Huwag mawala ng pag-asa. Lahat yan may dahilan. Lahat ng mga bagay may dahilan. Pagdasal lang natin sa ating pong may kapal. Kasi lahat yan, hindi man ibibigay kaagad yung mga mga hiling nyo. Magugulat na lang kayo na naibigay na niya pala na hindi nyo pa na-realize at ginagawa niyo na. Diba? Yun lang. So, bye-bye. Ingat kayong lahat. Stay safe. Adios.